Good morning. Hope all is well with you. As we all know, meron tayong farm na di-develop dito sa Cagayan. And we also dedicate it for the glory of the Lord. Yung mga mangyayari doon ay for the ministry din, lalo na yung mga financial side din na makatulong lalo na sa workers and sa mga activities ng church. So currently, pinaka-consistent nating harvest or produce sa farm ay blue ternate, which is a very beneficial na halaman, and yung naging partner natin sa farm as consultant, business sila ng kombucha. So ang ating farm ay nagiging supplier na ng blue ternate at nagiging ganito siya. So every week 2 times tayo nag-harvest. So every Tuesday and Friday. And each harvest na consistently napansin namin na nakaka-harvest tayo ng 2.5 kilos per harvest. And so in a week nakakakuha tayo ng average na 5 kilos. Ang per harvest naman na binibigay ni Pastor nito ay 11 bottles per harvest. So in a week nakakakuha tayo ng 20 or more na bottles ng kombucha. So yan na yung nagiging consistent nating produce as of now, since nag-prepare pa lang tayo ng watermelons, ng kalabasa and upo. And so ano nga ba ang kombucha? So kombucha is a fermented juice or drink na kumbaga yung fermentation process binuburo para mas ma-break down yung nutrients na meron ito. So ano ba mga laman usually ng kombucha? Yung SCOBY or yung mga microbes like yung mga acetic acid, yeast, at yung ibang bacteria like yung lactobacilli na yung parang sa Yakult, yung good bacteria. So sila yung mga microbes. And then yung tea plants usually yung ginagamit, or other plants like yung blue ternate natin. Meron ding ginger, yung any other, yung sa variants nila Pastor, meron ginger, turmeric, paragis, and roselle, meron ding mga gotokola. So maraming pwedeng gamitin mga plants na magiging source of nutrients and beneficial substance para sa katawan natin. So with our farm, blue ternate yung napoproduce natin, so blue ternate yung kombucha natin. And then yung pangatlong laman ng kombucha is sugar, pero ang ginagamit natin, since natural lahat ng ginagamit natin, even our blue ternate, naturally grown siya, yun yung goal. And then yung instead of sugar, ang ginagamit ay stevia. So pang alternate siya ng sugar, and it's also natural, halaman din siya na produce din siya ng parang sugary taste. And then yun, yung tatlong yun na key ingredients, i-ferment siya or ibuburo for a time. So habang nagfe-ferment, bine-breakdown ng mga microbes or microorganisms yung mga nutrients from the blue ternate and other ingredients. Tapos kinakain nyo yung sugar is yun yung pagkain nila. So yun yung nangyayari during the fermentation process. So ang kombucha very beneficial siya kasi may good microorganisms na siya. And then yung mga nutrients ng mga halaman, bini-breakdown niya na agad. So kapag kinonsume natin siya, mas madali na ngayon na absorb ng katawan natin yung nutrients na meron itong kombucha natin. So nakakatulong din siya mag-attract at magdagdag at magpa-healthy ng ating gut, lalo na yung mga bacteria doon.
marami kasi tayong bacteria sa loob ng tiyan natin, na sila lang yung tumutulong na mag-breakdown lahat ng mga nutrients ng pagkain na in-intake natin. So, ang isa sa pinaka naitutulong ng glutamate kombucha ay napapababa niya yung blood sugar level ng isang tao. Lalo na yung mga testimonies from Pastor Larry dun sa mga kanilang customer na mabilis, parang immediate yung effect ng pagbaba ng blood sugar level ng mga nagtitake nitong glutamate. Meron din siyang antioxidants or nag-detoxify siya ng mga toxins sa katawan natin. So maganda din siya sa digestive digestive system natin, and then nag-boost din immune system, lower din ng blood pressure at marami pang iba. So yun yung mga health benefits ng kombucha. Take note lang na hindi siya gamot, pero malaking supplement siya para sa katawan natin. So yun. Pero in terms of blood sugar level, maganda yung effect niya. So sa mga may diabetes or mataas ang sugar level, pwede itong i-consume para makatulong sa katawan natin. And then ang price niya is 250 pesos yung isang bottle nito. Sa Manila, mas sikat yung, mas marami nang nagtitake ng kombucha, and sabi naman namin na isa to sa pinaka mura sa all natural na kombucha drink. So kung may order dyan, pwede naman kami magpadala. At kung meron pang may ibang interested sa ibang variants na beneficial din sa ating katawan, pwede din siyang ipadala dyan. So ano nga ba paano ang pag-intake nito? Pwede siya as juice, so inom lang niya siya. Pwede siya as, kung probiotic siya or pagkain ng mga organisms natin sa katawan, pwede siyang 2 tablespoons before every meal. Or pwede lang siyang inumin as juice, gaya na sabi ko kanina. Pero kung in case na mag-react yung tiyan natin, since fermented to, medyo may konting